And then, etong si Black Prince. Meron na ako nito guys, kaso lang, yun nga sabi ko sa inyo kanina, gusto kong magtanim sa lupa, kaya binili ko siya. Ayan, 2 heads na. Black Prince. Ang ganda, diba? Ayan, madali lang din buhayin to. Ngayon. Meron naman akong 2 pots nito sa labas. Eh, kaso lang yung isa, parang nagkaroon siya ng na sunburn ba or naglagas yung dahon niya. Pero buhay pa naman siya hanggang ngayon. So, bala kong itanim siya sa lupa. At alam kong ito, sa 3 binili ko, alam kong ito ay marami na ako. Siguro meron akong, nung una meron akong 4 na pots. Tapos, tawag nito, binigyan ako ng isang kaibigan ko ng isa. So, kibali, meron akong 5 pots na nasa labas. 5 or 6, parang mga ganun. Hindi ko na nga kasi sila nakikita, hindi ko na nabibilang kung meron, kung ilan meron ako. Siguro na meron sa 5 or 6 pots meron ako sa labas. Ito siya, guys. Si Imbricata. Yan, maliit lang siya. Pakaliit lang niya. At meron siyang maraming babies. Oh, ayan. Ang dami niyang babies yan. Oh. So, pagdating ng spring ay pwede natin siyang pugutin. Pwede na siyang tanggalin. Pwede tanggalin natin yung nanay at maiiwan na lang yung mga babies. Bigyan natin ng para lumaki yung mga yung mga baby. Ayan. Malit lang siya. Siguro nasa rin ito doon. Mga 350 or 400 pesos sa pera sa Pilipinas. Ayan. Ang cute. So, yun lang. Yung 3 pots, 3 succulents lang ang nabili ko sa green room noon. Tapos, kinabukasan nung nagpunta kami ng home center, meron din akong nabiling ilang plants na wala pa ako nito. Maliliit lang din sila. Wala kasi akong nagustuhan doong iba. Maraming succulents pero halos meron na ako. Halos karamihan sa mga succulents nandun ay meron na ako nung halos hindi naman karamihan, mga lang, mga common lang. So, 2 lang ang kinuha ko, 2 lang ang binili ko na wala pa ako. Unang-una, ito. Guys, pasensya na kayo kasi nakasulat siya sa Japanese. Hindi ko rin alam kung anong pangalan niya sa English. Kaya, pasensya na, hindi ko maibibigay sa inyo kung ano ang pangalan niya. Hindi ko rin talaga mabasa. Tapos, nung pag-uwi kasi, naalog siguro siya dun sa eco bag na dala ko. Naghiwalay yung plants at saka yung paso. Kaya ang ginawa ko, dali-dali ko na lang siyang tinanim. Tapos, ang cute pa nung mag na, yung pot na nakita ko. Dati itong, mug ng anak ko. Ang ginawa ko nung nakaraan, binutasan ko, ginawa ko na siyang pot. So, yun lang ang meron akong pot nung time na tinanim ko siya. So, ayan. Ang cute ng pot, diba? Pot mo na, tignan natin. Ayan. Ang cute. Binutasan ko siya, guys. Hindi ko may pakita yung butas. Ayan, ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Tsaka yan nakasulat sa Japanese. Ayan. Para siyang sibuyas dahon. Ang cute, diba? Ayan. Tapos, pangalawa, 2 plants lang yung nabili ko doon, guys. Tapos, pangalawa naman, na nabili ko. Isa siyang ayunyum na matagal na rin akong naghahanap ng ganito. Wala nga akong makitang malaki. Kahit maliit siya, nung nakita ko siya, wala na, hindi ko na siya binitawan. Ayan, guys. Meron nga siyang konting brown na konting brown na down sa loob. Hindi ko pa natanggal. So, last nung linggo, pagkabili ko na sa kanila, itinanim ko na kagad. Niripat ko na kagad sila kasi nga, sila, nahiwalay na sila dun sa paso nila.
nung pagkabili ko. Kaya pag-uwi namin, nung may time pa ako nung hapon, tinanim ko na kagad. Niripat ko na kagad sila. Sana mabuhay natin at mapalaki natin. Ayan, tinanggalan ko na sila ng tinanggalan ko na siya ng medyo nag-brown na dahon. Tsaka ang ayun guys, asahan nyo. Talagang maglalagas talaga siya ng dahon. Ayan, ang ganda ng variegated niya. Kung sino man yung nakakakilala sa kanya, please, pag-comment sa baba. Ayan, ang ganda. Tsaka yung ang ganda rin yung Disney na na pot niya. Mahilig ako sa ganitong kulay na guys, na pot. Ayan. So, yun lang ang nabili kong yun lang ang bago kong plants. Diba, ang tipid ko? Ang tipid daw. Ngayon naman guys, ay ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong nabili kong ornament. Yun nga, nasabi ko kanina na itong darating na spring ay bala kong magtanim direct sa soil, sa lupa, diretso sa lupa. Kasi parang kung sino yung rin, nakapanood din ng mga nakaraan kong video na meron akong ini-experiment magmula pa last year ng mga October. Nagtanim ako sa lupa guys, tapos sinubukan ko siyang pinabayaan ko siya na dumating yung winter, tapos lang, kumot-kumot lang yung ginagawa ko. Tinitingnan ko kung mag-survive siya or mag-frost siya. Pag nag-frost siya, mamamatay siya. Pero nung maalala ko, nung nakaraang video, nakaraang pagsilip ko sa kanya na kinunin ko pa ng video. Ewan ko lang kung nai-upload ko sa YouTube. Hindi ko alam kung nai-upload ko dito. Ang naalala ko, nai-upload ko siya sa Facebook. Yung garden bed na yun, lahat ng mga tinanim ko doon, kahit gaano nakalamig, ay nagsusurvive pa rin siya. Mayroong mga ilang nag-frost, pero mas karamihan buhay naman. Pero yung mga nag-frost naman, hindi ko pa rin sila ginagalaw kasi baka naman pagdating nitong spring magkakadahon sila ulit. Meron pang pag-asa. So hindi ko sila ginalaw. Pinabayaan ko lang sila doon at nakita ko na yung kahit ang liit-liit na succulent or magmula sa dahon ay nagso-survive sila. Kaya gusto ko itong darating na spring ay gusto kong magtanim ulit sa meron pa kasing space, kaya gusto kong ayusin doon, gusto kong linisin para makagawa ulit tayo ng isa pang garden bed at doon ko itatanim itong mga pinamili ko. So napag-usapan natin na yung sa sa bagong gagawin kong garden bed, kaya bumili ako ng nag-iipon or nagko-collect ako ngayon ng parang ornament, garden ornament ba ang tawag doon. Una kong nagustuhan ay, pero ito madalas ko na siyang nakikita sa group namin sa sa Succulent Japan group. Maraming mga nagpo-post ng ganitong ornament at gustong-gusto ko nga siya. Kaya nung nagkataon na nagpunta ako sa home center nung Sunday, ay nung nakita ko siya, hindi ko na siya binitawan. Unang-una guys ito. Isa siyang angel na may hawak siyang ibon. Ayan. Ayan. Balak kong i-decorate yan doon kapag nakagawa ulit tayo ng isa pang garden bed. Ayan, ang cute. Ganun ang pakpak din niya. Kompleto. Huwag yung Ayan. At hindi lang siya nag-iisa, meron pa siyang isang kasama. Ayan guys. Ang cute, diba? Ito parang babaeng angel. Ayan. Natutulog siya. Ang cute, diba? Ayan. Ang haba rin pala ng buhok niya. Ayan. So, dalawa silang nabili ko. Ayan. Medyo malaki malaki na sila. Malaki sila.
At itong isang pot na to, ano to guys parang may crack or may basag siya, kaya nasa isang tabi lang siya nakalagay. At may discount, nagmura na siya. Kaya ito din bala ko ding gawin ko ring ornament doon sa sa gagawin kong bagong garden bed itong darating na spring. Ito siya guys. Kung titingnan nyo siya dyan, para namang walang damage. Pero kung sisilipin mo siya sa loob, ayan, parang may basag. Ito. So, kaya nabili ko lang siya ng napakamura. Ang ganda ng design, di ba? Gustong gusto ko. Dalawa nga sana ito kaso lang yung isa talagang parang basag. Kitang-kita yung pagkabasag niya. Ito naman, parang dito lang, kaya hindi gaanong halata. Kaya ito na yung binili ko. Gagamitin ko din itong isang ornament. Tataniman ko siya. Gagawin ko rin parang isang decoration. Aabangan nyo yan guys. Ayan. Tapos nagpapakita na ako sa inyo ng mga na-collect kong garden ornament at ang tawag nito, pots. Lubos-lubosin ko na guys. Kasi siguro mga 3 or 4 years na rin akong nagtatanim. Hindi ako nakafocus sa pots. Doon ako nakafocus sa mga succulents, yung sa mga itatanim ko. Kaya wala ako gaanong masasabing magandang pots. Basta nakahiligan ko lang magtanim sa terracotta. So ngayon papakita ko sa inyo. Meron akong 2 pots na nabili. Pero hindi ito sa home center guys. Sa ibang tindahan ko to nabili. Pero siguro mga buwan na ang nakalipas. At isasama ko na rin siyang ipakita sa inyo. Dalawa siya. At yun nga, binabala ko talaga sa taong to gusto kong mag-collect ng mga kahit papano kahit hindi naman gaanong mamahaling pots, pero yung may design or ceramic or basta magandang pots, gusto ko mag-collect itong taon na to para kahit papano naman gumanda-ganda naman yung mga halaman natin. So unang-una kong ipakita sa inyo, hindi ko pa natanggalan ng supot ko. Ako pa ito sa inyo. Ito si Owl. Marami kasi akong naging kaibigan, lalong-lalo na sa SJG na mga plantita na kapag nahilig ka sa pagtatanim, parang kadugtong na mahihilig ka sa yung mga ganitong pots. So siguro magdadagdag pa ako ng magdadagdag itong taon na ito ng mga owl pots. Ayan, ang cute. Mura lang to guys. Ayan, tapos meron na siyang itong parang plate. Parang pot plate ba ang tawag nito? Hindi ko alam. Ayan. Isang owl pot. At meron pa tayong isa pa. Ito guys. Kaya lang hindi ko alam kung ano pangalan ng na to. Ng animal na to. Ang cute din niya, diba? Ayan. Ang ganda. Ayan guys. Magkakalaki lang sila nito. So, ayan. So, itong 2022 ay bala ko mag-collect ng mga magagandang pots. At isa pa, last guys, meron akong pakita sa inyo na isang pot din siya na napanalunan ko
noong nag 1 year anniversary ang Succulent Japan Group. Shout out sa nagbigay, si Sis Alma. Kaibigan namin sa ka-member namin sa SJV. Isa siya na nag-sponsor ng mga items na naging premyo nung pag-game ng 1 year anniversary namin. Nanalo ako. So, binigyan, kasama doon sa sa set na na nakuha ko, na panalunan ko ay itong white pot na to. Ang cute niya. Ayan. Hindi siya gaanong para rin siyang terracotta na na pininturahan lang. Ayan. Ang cute, diba? Ayan. So, binabalak ko na pagdating ng spring ay etong halaman na to ang gusto kong itanim. Yan, si Maldigras na ayun. Ayan, diba? Ang cute. Yan, plano kong itanim yan dyan, guys. At guys, bago ko tapusin ang video na to, ay gusto ko sanang magpasalamat sa mga naging kaibigan ko, sa mga nag-push sa akin na mag-YouTube, nagturo sa akin kung paano mag-edit, paano mag-upload, paano ang ganito at ganyan. Unang-una, na sa lahat ng mga nakilala ko sa Facebook, sa Marsnatics, unang-unang nag-aya sa akin na mag-YouTube ay yung ating iniidolo, Marge Santillan. Thank you sa iyo, sis. Si Mamita Gina, si Tess de la Cruz. Maraming salamat sa inyo, mga sis. At ang madalas kong kinukulit at pinakamadalas, halos lahat siya ang nagturo sa akin kung paano mag-edit, paano mag-upload sa Viewlist TV. Sis Badiday, maraming salamat sa iyo sa palaging, kahit pareho tayong pagod sa trabaho at kahit na palagi tayong puyate, parating kang andyan, sinusuportahan mo ako madalas. At ang nag-iisang angge na si Angel Hara Channel, huwag niyong kalimutan guys na mag-subscribe sa kanya. Alam kong wala pa ako dun sa stage na magsabi na mag-subscribe sa mga channel nila kasi sila ay mga medyo marami ng subscribers, pero iniimbitahan ko pa rin kayong mag-subscribe sa kanilang channel. Isa pang gusto kong pasalamatan si Kuya Vic Villacorta ng Succulents Cravings. Kuya Vic, maraming salamat sa iyo at madalas mo akong sinashoutout sa mga video mo. Thank you Kuya, and God bless you. At sino pa ba? Marami pa hindi ko na maalala. Sa susunod na lang yung iba guys. Salamat sa inyong pagsama. At thank you for watching. Bye! See you on my next video. Thank you, bye-bye!